Muli po, isang mapagpalang pagbati ang aking pinapahatid sa lahat po ng aking mga subscribers, followers at mga viewers. Sana po ay walang magkakasakit sa inyo, mailayo kayo lahat sa anumang uri ng karamdaman. At siyempre, maiiwas kayo dito sa mga politikong mga kawatan. At doon naman po sa mga politiko, ang masasabi ko lang po sa inyo, mamatay na kayong lahat. Daanan na kayo ng piste ng mga animal kayo. Kasi dapat lang. Dahil hindi naman kayo mga tao, mga animal kayo. Lahat kayo na mga hayop kayo. At bago po natin tatalakayin yung mga subscriber na yan, ay ito po muna, pasadahan ko po munang ay pakita sa inyo ito, parinig muna sa inyo ito para lang po meron po kayong alam. At hindi yung tipong may sinasabi ako rito, akala nyo kasi nga hindi naiintindihan itong mga tanga, sabihin fake news. Kaya actually ayoko po sana magpakita rito ng video na may video, kaya lang mas maganda na rin nga siguro yun para hindi tayo masabihan fake news. Ayan. At ilagay natin to dito. Wala na nang nagagawa, benta pa ng benta. Matapos hindi maipaliwanag ng pamahalaan kung bakit umabot sa 25 tons of gold ang tila na ibenta ng Marcos administration sa kalahating taon ng 2024 na tila wala naman raw di manong malinaw na ebidensya na may pitatunguhan ang nasabing pagbebenta. Former Presidential Legal Advisor Salvador Panelo may babala sa administrasyon. Tunay nga raw na posibleng maharap sa napakaraming problema ang kasalukuyang administrasyon ni Pangulong Bongbong Marcos matapos ang naging revelasyon ng dating tagapagsalita at legal advisor ni Pangulong Rodrigo Duterte na si Attorney Salvador Panelo matapos ang tila revelasyon na umabot na pala sa 25 tons of gold ang naibenta ng Pilipinas sa unang 6 buwan pa lamang ng taong 2024. Kung hindi pa raw nabisto ng ilan sa mga political blogger ang tunay na sitwasyon ng reserve gold ng Pilipinas, tila hindi aamin ang BSP na may katotohanan ang lahat ng balitang tila umabot sa 15.69% o halos 25 toneladang ginto ang ibinenta na ng Marcos administration sa pandaigdigang merkado. Sumang-ayon ang maraming netizen sa naging pahayag ng former legal advisor na si Attorney Salvador Panelo na talagang malilintikan ang gobyerno dahil sa naging desisyon nilang ibenta ang 25 tons of gold. Dahil ayon mismo sa maraming netizen, saan raw ba mapupunta ang perang pinagbilan nito gayong hindi naman raw napapakinabangan at halos walang makitang proyekto ang maraming Pilipino. Kung hindi raw puro ayuda, tila pagpapamedya raw ang alam ng pamahalaan. Nalula tuloy ang maraming netizen nang mabisto ang tunay na presyo ng binentang ginto ng gobyerno. Ang suma total na ipinagbili ng pamahalaang reserve gold ng Pilipinas ay tumitimbang ng 24,950 kilograms o kung ito i-multiply sa 4,729,157.83 pesos ang kasalukuyang presyo per kilogram ng ginto sa pandaigdigang merkado, tila suma total na kapagbenta ang Pilipinas ng tumataginting na 117 billion pesos katumbas ng pera ng gold reserve na Ayan po. 117 billion. Di po ba? At 117 billion pesos ang ibininta na reserve gold ng Pilipinas
Pero yun nga po, marami po talagang ang nagpapanik na. Sa totoo lang po. Yun po sinasabi ko sa inyo kahapon sa video ko. Na kaya ganun na lamang po yung timplada ko. Talaga pong doon po kasi sa hindi nakakaintindi. At mayroon pa kayong sinasaing paunti-unti. Ay okay po sa inyo kasi nga po hindi nyo naintindihan. Pero doon po kasi sa nakakaintindi, dito po sa napakarami na pong nagpapanik na tao. Dahil nga po sa pagkaganyan nga po, pagka nagbinta na po ng gold na ganyan, ng reserve gold natin, ay ibig pong sabihin, simot na po yung pira ng ating bansa. Kaya po yung sinasabi ko na ayon doon sa aking pag-alaman, kaya kinuntin ko yung kahapon, yun po bang lahat ng araw po ng ahensya ng gobyerno ay wala na pong pira. Kaya ganun na lang po yung galit ko. At mayroon pa dyan magko-comment na anong araw ba? Bakit ano raw ba pakialam ko? At kailangan ko raw i-broadcast dito. Mayroon po akong pakialam. Unang-una po yung winawaldas po nila na yan, ay kasama po ako, contributor po ako ng mga pirang winawaldas na mga dahil ang laki po ng binabayaran kong tax sa gobyerno. Kaya mayroon po akong pakialam. Kaya nga po yung mga ganyan na comment ninyo ay dapat na lang intindihin na kasi kayo yung mga nagko-comment na ganyan, yung mga walang kwan talaga, yung baka hindi nakapag-aral, or either kung nakapag-aral man, halimbawa grade 1 lang siguro. Sasabihin mong wala akong pakialam dyan dahil pera naman ng gobyerno yan. Ayun ang pagkakaalam mo. Dahil nga kasi, kulang ka sa pag-inom ng gatas nung maliit ka, kaya hindi mo naiintindihan. Kaya nga po ako nagsasalita ng ganito. Dahil kagaya po ng iba talaga nagpapanik na. Dahil nga po alam nila yung pwedeng mangyari. So in the first, yung mga susunod na taon, hanggang sa susunod na 2 taon, maniwala kayo sa akin. Sabi ko nga, baka magaya kayo sa Nigeria na kumakain ng lupa. Mayroon po kasi sa Nigeria na mayroon pong particular na bundok silang pinupuntahan, pwede silang maghupan doon ng yung lupa. Yun po yung ginagawa nilang parang pizza. Lupa po yan. Dahil nga po yung sa kahirapan po talaga ng buhay. Dahil isa rin po yan sa napaka-corrupt na gobyerno, napaka-corrupt na bansa. Kaya nga po yung sinasabi ko, nandyan naman po yan sa mga vlog ko. Kaya doon ko sa mga nagko-comment na ganyan, na hayaan na lang daw yan at hindi na kailangan makialam, ay sana kahit paano mag-aral-aral ka ng kaunti para hindi ka nagkakapagsalita ng ganyan. Kung naiintindihan mo lang sana kung anong magiging epekto niyan, ikaw mismo siguro magwawala. Doon po sa mga nakakaintindi talagang marami na po talagang nagpapanik na. Imaginin mo sa loob lamang ng 2 taon na panunungkulan ito si bangag na ito. Ganyan na po yung sitwasyon natin. At imaginin mo talaga ang kumakamal dito ng pera talaga ito si Tambaloslos. Siyempre sila yan, party-party yan. Hindi lang naman si Tambaloslos yan. Party-party yan sila, lahat yan sila. Kung sino mga nakadikit yan, lahat yan. Kagaya po nung sinasabi po na 1 billion araw-araw po yung pinamimigay dyan sa Cavite. Ang totoo po niyan, sasabihin po nila 10,000 yung pinamimigay bawat isang tao, isang pamilya. Pero in reality po, 500 lang po yan. 500 pesos lang po. Imaginin mo, di 9,500 yung kupit nila, yan yung ililista nila na pinamigay ko noon ng ayuda. Ibinulsa na nila. Pero ang katunayan, 500 lang. May mga nagko-comment po, may mga tumatawag po sa akin taga Cavite.
hindi raw totoo yung sinasabi ko na namimigay si Tambalos-Los dyan sa Cavite na 1 billion a day. Ay mismong galing na po kay John Vic Remulla. Yung pagsasalita, nasa stage po yan. Oh. Pero yun nga po, wala raw silang taga-Cavite raw kahit saan Cavite. At mayroon nga daw talaga na naggaganyan, may mga sabihin. Kagaya po nung sinasabi, aywan ko na saan yun, yung sinasabi niya, 5,000 pesos! Sabi nga ni Tambalos-Los, yung pala 500 lang pala. Di kinopit na nila ng 4,005. Sila na po talaga ang kwan. Lahat po talaga. Sinisimot na nila. Pagkatapos mo na simutin ito, hindi nyo na po makikita yung mga yan. Sisiguraduhin ko sa inyo, tatakbo na yan sa ibang bansa. Kasi may mga bahay po yan. Kagaya ni Saldico na yan. Kung inyo po natatandaan, ay chinik po mismo ni Maharlika yung bahay ni Saldico doon. Napakalaki. Condominium na napakalaki. Mansyon pala. See? Lahat po yan, tatakbo na lang po. Kaya po yung pagsasalita natin dito, para po kahit papaano ay maging awareness dito sa ating mga kababayan para lang po malaman. Kagaya po nito, nagko-comment nito. Sa halip na unawain yung sinasabi ko, ay hindi pa sabihin na wala raw akong pakialam. Para sabihin ko sa iyo, napakalaki ng pakialam ko kasi ang laki ng binabayaran kong tax. Ganun lamang po yun. Ayoko na pong isa-isahin pa rito kung ano po yung mga bakit nakakapagbayad ako ng malalaking tax. Kasi doon po sa nakakaintindi, hindi ko na kailangan sabihin dito kung bakit ako nakakapagbayad ng lalaking tax na yan. Dahil dito sabi ko nga po, pag ikaw ay nasilipan dito, siguraduhin ko sa inyo, gigipitin ka rin, ipipress din yung mga ari-arian mo. Ganun po yun eh. Kaya, antayin natin mga kaibigan, mga kababayan. Yun po ang napakalaki kong problema. Kung papaano ko ngayon ma-consolidate lahat itong mga subscriber ko. Dahil nakikinikinita ko na po kung gaano ang mas mahirap na darating sa mga susunod na araw. At tiyak po yan, darating at darating po yan, na baka kumain na rin kayo ng graba. Yan po yung kwan ko. Yan po ang pinag-aaralan namin ng team ko. Kung papaano ba ang gagawin dito, ay kung kinakailangan magdagdag pa ako ng maitayong building, sige, gagawin ko. Para lang mapag-ipon-ipon ko lahat ng mga subscriber ko if ever na dumating na sa punto na wala nang makain ng mga tao. Grabe. Hindi ko ma-imagine kung ito pa bang mga taong ito ay mga kwan pa. Mga tao pa nga ba ito ay mga demonyo na. Okay lang naman sana yung magnakaw sila. Pero ibig sabihin, wag naman nilang simutin. Sige, normal na yan yung pagnanakaw ng mga official ng gobyerno yun. Normal na yan. Kaya lang, huwag naman yung sisimutin na ganyan. Wala na po. Kaya ganun na lang po ako kaseryoso doon sa mga sinasabi ko kahapon sa vlog ko dahil nga po, mismong taga-gobyerno po ang kausap ko. Mismong may hawak ng pera. Kaya ganun po parang talagang para ako nakasubo ng 10 siling labuyo sa bunganga ako kaya sobrang init ng ulo ko agad. Kasi
Anong mangyayari dito sa mga kababayan ko? Kung ngayon nga lang na, na mayroon ka pang masusulingan, hirap na itong mga kababayan ko. Yan pong mga iniikutan namin, sisiguraduhin ko sa inyo. Pag nakasama kayo at makita nyo ang kalagayan nitong mga iniikutan ko, kahit pa siguro kasing tigas ng bato ang puso mo, hindi pwedeng hindi tutulo ang luha mo. Ano pa kaya ito ngayon? Kung ini-imagine ko lang, yung mga nakikita ko diyan sa Afrika, na yun nga, kumukuha sa ng lupa, tapos binabayo nila, ewan ko kung ano yung hinahalo, binabayo nila, hanggang sa magkaroon ng mga halo-halo yun. Tapos, yun ang gagawin nilang parang chapate or parang bibingka. Yun ang pagkain nila. Mas marami ang lupa doon kaysa doon sa may, ewan ko kung ano pa yung nilalagay nila. Paano na po kung ganun ang mangyayari doon sa atin? Kaya doon sa nagko-comment ng mga ganyan, hindi mo alam yung sinasabi mo. Kung bakit ako nagsasalita ng ganito. Kung tutuusin, wala akong problema kung sa buhay ko. At sa pool naman, sinasabi ko rito na kahit kailan hindi ako nangailangan sa gobyerno. Kahit kailan. Kaya lang ako nagsasalita ng ganito dito. Nagsimula lang naman yan nung pandemic na kun eh. Hanggang sa nagtuloy-tuloy na. Kasi nga hindi na talaga nakarecover sila. Yung mga haligi ng tahanan nila, namatay sa COVID. So, paano pang makarecover sila kung ilan ang mga anak nila? Paano pa? Yun po ang sakit sa dibdib yung makita ko, yung ganong kalagayan nila. Pero ngayon, mas nakikita ko na mas lalo pang dadami. Maswerte kayo, mga sa ibang subscriber ko. Dahil mayroon pa kayong kinakain ngayon. Pero itong mga iniikutan ko, totally wala na po talaga. Wala na po silang kabuhayan. Wala po as in wala na. Yun ba ay kaya kong tiisin na iwanan ko itong mga ito? Hindi po. Bagkus ang sinasabi ko nga po, parami pa ng parami. Yung dating 1,000, nag-triple na po ngayon. Ganun po. Sa totoo lang, ang dami-dami na pong dismayadong tao. Hindi ko na po kailangan ipakonpa. Mayroon pa po sana akong ipi-play. Diyan naka-video. Pero hindi na po kailangan dahil sabi ko nga po, hindi ko kailangan eh. Kaya lang pag minsan nagpapakita ako rito dahil nga marami nagsasabi na fake news daw ako. Hindi nyo naman kasi naiintindihan na may mga times doon na nangaasar na lang ako. May mga times doon na parang nangi-insulto na lang ako. Pero intindihin nyo po yung napakarami po dyan na mga talagang nagpapanik na po. Sobra na pong pagpapanik ng ating mga kababayan na nakakaintindi kung anong pwedeng mangyari. Doon po sa walang alam, doon po sa hindi nakakaintindi, talagang normal lang po yung inyong isip. At sasabihin nyo nga po sa akin na wala akong pakialam. Akala ko naman, lalo't itong gagawin natin na ito, akala ko makakapon pa.
Pero mas marami pa pala. Hindi lang po magti-triple ito. Baka 10 doble pa ito pagkatapos ito. 2 taon pa lang po itong bangag administration ito, pero tingnan nyo na. Kaya yung sinasabi ko, yung mga ibang bansa, nag-iipon ng ginto. Tayo naman nagwawaldas ng ginto. Dahil para lang may makupit atong mga animal na ito. Sa totoo lang po, tayo ang pinakamayaman pagdating po sa natural resources. Nandito na po sa akin silica. Yan nga po, ginto, steel, yung, ano pa ba yan, yung carbon. Kaya, ano po, nandito na po sa atin ng mga kunes. Sa totoo lang po. Kaya marami po tayong stock na gold sana. Dahil nandito po, minimina natin dito ang gold eh. Iba pa po yan yung mga ibinaon dito ng mga Hapon. Yung mga pinagnanakaw ng mga Hapon ng panahon ng Hapon na yan, pinagnanakaw nila sa mga buong Asia na yan, dito dinala. Tapos nung masusukol na sila ng Amerikano, hindi na nila nadala, kaya nandito lahat sa Pilipinas yan. At yung iba nga po dyan ay mga nahukay na. At alam ko, may mga mapa yan mga yan, kaya meron akong ginawa sa iba dyan na inilipat ko na lang para mawala na sila sa mga mapa nila. Pero sa totoo lang po, napakarami yan. 15 tao po ang mayroong hawak na malalaking numbers ng mga gold na yan. 15 tao lang po yan dito sa Pilipinas. Kung inyo pong matatandaan, mayroon po dyan na nagpakita, pero ilan lang yung pinakita niya. Pero ang totoo po dyan, napakarami pong hawak na gold yan taong yan. Ay kamuti pala. Ang totoo sin baka pan pa yan baka halos matumbasan na niya yung kamuti ko itong taong ito. Pero 15 po yan sila. Hindi ko na isasali sarili ko. Dahil kung sila lahat may mga ginto, ako kamuti. Pero hindi nila kayang kuan. Kasi nga yung ibang kamuti ko, binibinta ko rito. Kagaya nung sinasabi ko, na nung nagpatay ako ng 10 building nga, dahil doon sa factory ng solar, ay mangangailangan ako siyempre ng pera. Kasi sabi ko nga, hindi na ako humawak ng pera dahil allergy po ako sa pera talaga. At saka ayaw ko pong maghawak talaga dahil nandyan po yung kademonyuhan sa pera. Kaya kung ano lang yung kailangan ko, kukontakin ko lang itong taong ito, sabihin ko, mayroon ako dito itong kwan, halimbawa, kung ano lang yung pangangailangan ko, sabihin ko, mayroon ako ibibinta rito na 5 kamuti. Ganun lang. Kaya ako, kung ipipress nila ako, wala ko sila may press dahil hindi naman ako nagbabangko talaga. Isa pa yan. Sinabi ko na po nung isang vlog ko, kung mayroon man po kayong nakadeposito sa bangko na kahit malaki man yan o maliit, i-withdraw nyo na po lahat yan, mga deposito ninyo. Maniwala po kayo, lahat yan kukumpiskahin ito mga ito. Pagkatapos yan, i-declare ang bankrupt ang bangko. Saan nyo pa hahabulin ngayon? Ngayon doon sa nagkakaroon ng may utak-utak na kaunti, sasabihin ay below 500,000 ay pwede mong i-claim sa PDIC.
Philippine Deposit Insurance Company. Eh, paano nga kung pati yun wala na? Ano pa ikiklaim mo? At gaano mang kalaki ang pira mo sa bangko, 500,000 lang makiklaim mo sa PDIC para lang mayroon kang alam. Kahit pamilyonis yung pira mo na nandyan sa bangko, pag nagdeklara ng sara, wala kang hahabulin. Mapupunta ka lang sa PDIC. Kahit pa 10 milyon o 100 milyon ang pira mo, ang babayaran lang ng PDIC, 500,000 lang. Kaya sinasabi ko po rito, lalo na po ito sa mga subscriber ko na kung meron kayong kahit na kaunting pira, sa bangko i-withdraw niya. Kung may 100,000, 50,000, i-withdraw niya na yan. Hawakan nyo na lang. Wala tayong kasiguraduhan sa gobyernong ito. Maniwala kayo sa akin, wala po. Wala kayong kasiguraduhan. Kung inyo pong nasusubaybayan yung mga balita, hindi lang po basta vlogger. Na ang pagpapanik po, nagpapanik na mismo. Government official mismo ang nagpapanik. Dahil mismo, imagine mo, government official na yan, nagpapanik na. Anong ibig sabihin? Delikado na. Anyway, sige. Mamaya kung meron pa tayong oras, baka mawalan ako ng oras dito sa mga subscriber. Mapunta naman po tayo dito sa ating pinag-uusapan ng mga yung nalalapit nating raffle. At tuloy lang po yung pagpapasubscribe ninyo. At tuloy pa rin po yung raffle natin. Hindi po pwedeng hindi matuloy. Dahil naipangako ko na po yun sa inyo. Ano bang mangyari, itutuloy natin yan. Kaya tuloy lang po yung pagpapag-subscribe ninyo. Basta once na tumungtong po sa 100,000 yung subscriber natin, go na tayo doon sa unang 500,000 na pa-premium natin. Ay, hindi, ikaw pala, 500 pesos pala. Tuloy-tuloy po yun. Hanggang sa, doon na tayo sa presyo ng isang kamote. So, tuloy-tuloy. Basta naabot po natin yung 100 subscriber. Kaya tuloy lang po yung inyong pagpapasubscribe. Maraming salamat po doon sa mga bago nag-subscribe. At maraming salamat din po doon sa yung mga oras ninyo, panahon ninyo na para magpasubscribe. Ito lang po ang pwede ko sabihin sa inyo. Hindi po kayo nagkamali ng inyong sinuportahan. Hindi po kailanman masasayang yung inyong effort na yan or oras na yan para magpa-subscribe dito sa Berana Live Studio TV. Hindi po masasayang. I'm telling you. Kaya tuloy lang po. Maraming salamat po sa inyo. At doon naman po sa mga gusto namang sumali. At total araw-araw ka naman sinasabi nito. Pag hindi nyo po naintindihan, wag na po kayong sumali. Kung hindi nyo rin naintindihan. Dahil ilang beses ko na pong sinabi na walang hi, walang kumusta, walang kung anong salita. Kung gusto nyo sumali, yung subscribe ang isend ninyo, hindi yung pangalan ng kung sino-sinong pangalan, telephone number ninyo. Magpa-subscribe ka muna bago mo isend dyan sa Tarik Hasan Mirza Messenger. Wala na pong iba. Wala pong mga hayan. Dinidelete lang po yan. Pagka meron kayong mga hi na ganyan. Mga kumusta. Thank you for accepting me. Diba? Sinasabi ko na po yan. Hindi po tinatanggap yan dyan dahil hindi naman po nakalaan yan dyan para sa mga ganong kumustahan. At saka doon sa mga thank you for accepting me. Kung gusto niyo pong sumali lang po kayo, magpa-subscribe po kayo at yun pong katibayan ng inyong pinasubscribe ang isend dyan para sa ganun ay mapasali kayo doon sa irarapol natin habang hindi pa natin nakukumpleto
yung 100,000 subscribers. Ayan po, maliwanag naman po siguro yan. Huwag na po kayo magpapadala ng mga telephone number niyo dyan at saka pangalan ninyo. Dahil either mabablock lang po kayo or marirestrict kayo or buburahin lang po yan. Useless yung gagawin ninyong ganyan. Wala po yan. Kasi hindi naman po talaga nakakanyan. Nakalaan yan dyan. At anyway, talagang marami naman po na talagang sumusunod kay Mary Ann Gilor. Pero talagang si Mary Ann Gilor talagang top-notcher talaga. Imagine, malapit na pong 600,000. Yung 600,000. Ano yun? 600 nga. Pero hindi 1,000. 600. 600 nga. Yung kanyang napasubscribe. Malapit na po 600. Yung kanyang napasubscribe. At marami naman po yung mga sumusunod. Mayroon po dyan 100 plus na. Mayroon na po dyan na malapit na rin po mag 200. Mayroon pong 50. Mayroon pong 5. Mayroon pong 10. Mayroon 20. Mayroon 15. So, ibig sabihin, humahabol din po sila. Pero ang sinasabi ko lang po ay top-notcher pa rin po itong si Mary Ann Gilor. So, yan lang po, tuloy-tuloy lang po dahil habang pinag-aaralan ko po itong pwedeng mangyari na tiyak na kagutuman dito sa bansa natin. At yun po ang either magtatalaga rin ako ng isang team siguro. Dahil if ever po talaga na mangyari ito, at least meron tayong nakakaalam kung paano mag-import ng bigas sa ibang bansa. Kasi dito wala na po tayo maasahan sa gobyerno ito. Lubog na po ito. Lulubog at lulubog. Kaya sinasabi ko nga po, di ba, paulit-ulit ko po dati sinasabi, darating ang araw, wala kang choice kung di mag-subscribe dito sa Birana Live Studio TV. Bakit ko sinasabi yon? Kasi alam ko na po yung pwedeng mangyari. Ngayon, bakit ko sinasabing wala kang choice kung di mag-subscribe? Kasi nga po, sige, hindi ka mag-subscribe, paano kita tatanggapin dito kung sakasakali? Magkaaberyahan man yan dyan, kumain na kayo ng lupa dyan, kumain na kayong buhangin at graba at saka lahar. Habang itong mga subscriber ko kumakain ng kanin, hindi ka magsusubscribe. Huwag mo nang antayin yun kasi baka mapagsarhan ka ng pintuan. Yun lang po yung sinasabi ko. Sinabi ko na po yan dati. Either you like it or not, gagawin mong mag-subscribe sa channel ko. Nagawa mo nga mag-subscribe dyan sa masasabi kong wala kang pinakikinabangan dyan. Ano ba pakinabang mo dyan sa iba? Insultuhin mo pa ako. Tingnan natin. Makikita rin natin yan. Darating ang araw. Mga pang-i-insulto mo. Malalaman natin yan. Anyway, wala pa naman. So, ganun lamang po at maraming salamat. At balikan ko po muna pangsamantala. Ang sinasabi ko po rito, hindi lamang po ako ang nagsasalita nito. Kaya ko po alam na nagpapanik na ang maraming tao dahil alam na rin nila simot na po ang pira ng gobyerno. Yan nga po ang dahilan. Ang dahilan ba kaya nagbinta ng ginto ay dahil mapagtakpan itong mga winaldas nila? Hindi po. Dahil mismong itong nanditong pira, winaldas nila, plus yung pinagbintahan ng ginto na yan, winaldas na rin po nila. So, ano pang ang kasunod niyan? Baka ibinta ng lahat yan totally. Yang mga ginto na yan. Tapos sabay, takbo itong mga hayop na ito. Anong mangyayari dito? Sino ang makwan? Kaya, ang mangyayari dito, Pilipino sa Pilipino magpapatayan. Mangyayari po yan.
Pero sana huwag naman. Kaya lang walang choice eh. Pagkagutom na ang mga Pilipino, pagkagutom na ang kahit na sinong tao, makikipagpatayan yan sa kapirasong pandesal. Maniwala kayo sa akin. Paggutom ang sikmura ng mga yan, sa ayaw mo at sa gusto mo, titirahin ka ng mga yan. Kaya anong mangyayari? Patayan ito. Yan ang sinasabi ko. Na wala kayong choice balang araw kundi i-subscribe ang channel ko dahil wala kayong masusulingan kundi dito sa kampo ni Birana. Maniwala na kayo sa akin. Tandaan ninyo yung sinasabi ko. Ngayon, dito nyo gagawin, susugod kayo rito. Hindi kayo makakasugod dito. Dahil unang-una, napakalayo pa nung entrance. Doon pa lang kayo, sa entrance pa lang, 3 entrance ang papasukan nyo rito bago kayo tuluyang makapasok dito. 3 entrance yan pagdadaanan ninyo. Kaya, kung gusto lang halimbawa, nainggit kayo doon sa mga subscriber ko at sila kumakain sila ng kanin, kayo kumakain ng lahar, bato at graba, o buhangin, hindi kayo makakapunta rito para makapandikwat. Sabi ko, bago kayo makapasok dito, 3 gate ang pagdadaanan ninyo. So, ibig sabihin, sa unang gate pa lang, deadball na kayo. Kaya yung mga nang-i-insulto at mga nagbabarobal sa akin dyan, darating ang araw, dito ang susulingan mo sa akin. Anyway, magmasad lang po tayo. At kung anong pwedeng mangyari. Pero iisa lang po ang pwede kong iwanan sa inyo. Lahat po ng mga subscriber ko, titiyakin ko sa inyo. Kung ano yung kakainin ko, kakainin ninyo. Actually, mas kwan pa nga yung, masarap pa nga siguro yung kakainin niyo dahil kakain kayo ng kanin at saka ulam. Ay ako, sinasabi ko na po, hindi na po ako kumakain ng kanin. Puro gulay-gulay na lang. So, yun po. So, sandali lang po ha, at titingnan ko lang itong Viber. Yan po yung masabi ko. Kaya ano yung sinasabi ko dati sa inyo? Maswerte yung nakakilala na sa akin. Malas yung nakakilala sa akin tapos hindi sila nag-subscribe dito sa channel ko. Yan po ang iiwanan kong salita sa inyo na pwedeng mangyari. Maraming salamat muli doon sa mga nag-subscribe, nagpa-subscribe, at doon sa mga nag-effort or nagbigay ng oras para gawin yan. Maraming salamat po. At siyempre, tinataas ko muli ang aking mga kamay para dito sa aking mga subscriber na may mga sakit, may mga problema sa buhay. Sana, Panginoon, ay pagalingin mo na po silang lahat at tanggalin mo na po lahat ng mga nagpapahirap sa kanilang mga katawan sa ngalan po ng ating mananakop na si Kristo Jesus. Maraming salamat po at mahal na mahal ko po kayong lahat.